Before. After. Hi everyone! Another day, another DIY na naman ang mami mo, Yengs. Kesa yung mga Durabox nyo yung nakatayo lang dyan at kumakain lang ng space sa bahay, bakit hindi natin gawa ng paraan para magkaroon pa ng space yung maliit yung bahay? At the same time, ay mapakinabangan at maging multi-purpose pa din siya sa bahay. So ito talaga yung mga dahilan kung bakit naisipan kong gawing upuan yung mga Durabox. Dahil usually ang liliit lang ng bahay natin at yung mga Durabox ang lalaki sumakop sa mga bahay natin. So ay kinailangan natin pakialaman yung ayos ng bahay nila para mas ma-maximize pa natin yung maliit na space. And so, nakakatuwa naman na pinagkatiwala sa atin na pakialaman yung bahay nila. Kaya nakapag-urong tayo ng mga gamit at mas napaluwag pa natin yung space. Honestly, 5 PM na nga ako nakapag-start dahil nga nakapagpa-ship pa tayo ng mga parcel na pasabay na tela. So ay pipilitin lang natin habulin yung oras at pilitin lang natin tapusin kung ano yung kakayanin natin ngayon. At dahil ilang beses ko na nga itong ginawa, sobrang basic na lang sa akin kung paano ko siya bubuuin. O plyboard po pala ang plywood na gamit ko dahil ito lang po yung mas mura at mas magaang. And siningitan ko rin po pala siya ng mga plyboard sa pagitan ng mga Durabox para magsilbing framing or tibay bago natin ipatong yung pinaka-top na plyboard. And attach lang natin siya gamit ang black screw. After that, tanggalin lang ulit muna natin yung Durabox para mabaliktad natin siya at may screw natin yung ilalim. 1.5 pala yung size ng black screw na usually na ginagamit ko. And nag-a-attach pala ako ng mga 2 inches pang doble para lang masecure na mas matibay siya at hindi siya kumalas. And the usual thing maglalagay tayo ng mga gulong sa ilalim para kung sakaling lilinisin madali siyang iurong. Mas magaang siyang hilahin kung sakaling lilipat siya ng pwesto. So after natin malagyan ng gulong, baliktarin na natin at ilagay na natin ulit yung Durabox. Dahil wala nga likod na part at nagtitipid tayo sa plyboard, screw ko lang po pala yung Durabox sa plyboard para just in case buksan sara siya hindi siya gumalaw. And then ganito yung mga usual na sira ng mga Durabox sa katagalan. Natatanggal na yung mga takip niya. That's why ginagamitan ko lang siya ng pinakamalit na black screw and that way hindi na siya matatanggal. So ganun lang kabilis nakabuo na agad tayo ng isang mahabang upuan at the same time na-preserve pa natin yung mga Durabox nyo. Kasya lang pala yung isang buong plyboard para sa isang mahaba or anima na Durabox. Dahil wala na nga tayong tirang plyboard at alas 7 at wala na tayong mabibilang plywood. Buti na lang at madiskarte tayo at pinagtagpi-tagpi natin yung plywood para maging plywood. To be honest, sa ilang beses ko nang nagawa to basic na lang sa akin yung ganito. That's why inurasan ko talaga yung sarili ko para malaman ko kung ilang oras ko ba talaga nabubuo yung ganitong klaseng gawain. So upon observing my time 30 minutes lang at wala pang isang oras, kaya na pala nating makabuo ng ganitong klaseng gawain. And that's it! For the meantime, ganyan muna dahil nga kinapos na tayo sa plywood at gabi na't wala na tayong mabibilang hardware. At basically, gagawin kong pantay yung haba niyan sa kabila. Ay lang pinakabalak natin palabasin pwede siyang hilahin at pagtabihin para maging isang buong base. Sa morning pwede naman siyang hilahin pabalik para maging L-shape na sopa. So for the part 2 na lang yung magiging final look dahil pipinturahan pa rin natin yan at lalagyan pa rin natin ng foam sa ibabaw. At kung yung dating magulo at hindi magamit yung space, kung pwede pala natin gawa ng paraan na mapaluwag yung bahay at the same time na magamit din yung space. Ang hindi natin inaalis yung Durabox dahil po pwede rin pala siya maging higaan at upuan. And so, yun lang. That's all for today's videos. Thank you for watching. Bye!